Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kabataan. Bago po tayo tuluyang magsimula, gusto ko po na kamayan niyo po ang bawat isa. Lalo na po yung mga bago niyo lang po nakita. Mari po kayo. Hanggang sa likod po. At sa mga bago pong kabataan, I would like to say po na maging komportable po kayo. Dahil para po sa inyo ang gabing ito. Gusto ko po kayong alayan ng isang awitin. Kaya para po sa inyo ang awitin po. Sa pag-ibig mo, nadarama ko. Ito'y totoo, Jesus, ikaw lamang ang isang digan sa buhay ko. At aking mundo, wala yung aawit ng iyong kabutihan. Sisigaw, Jesus, ikaw lang. Inanyayahan ko po na tayo po ay tumayo para sa ating panalangin. Let's pray. Lord, isang mapagpalang
gabi po, Panginoon, sa inyong kaharian, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na ito, Lord, na pinagkaloob niyo po, Panginoon, na magandang panahon sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, maging dalangin ko po, Panginoon, sa gabi po nito, Lord God, samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, at maging mga papunta po lamang, Panginoon, ay samahan niyo po, Lord God. I pray, Lord God, na sa gabi po nito, Panginoon, tinataas po namin, Lord God, ang gabi na ito, Lord God, sa gawain mo, Panginoon. I pray, Lord, na maging matagumpay, Panginoon, ang gawain na ito, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy at manguna sa buhay namin, Panginoon. Maging sa mga kabataan, Lord, na naririto, Panginoon. I pray, Lord God, na maunawaan po namin, Panginoon, ang mensahe na gusto niyo pong iparating sa amin, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na manguna hanggang sa matapos ang gawain mo, Panginoon. Thank you, Lord God. We bless your name. Amen. Okay, magandang gabi sa mga kabataan. Pwede na tayo umupo. Happy Hearts Day sa mga kabataang narito ngayon. No? Ngitian mo naman ang kapwa mo kabataan. No? Alam ko sa mga kabataan ay masayahin, mga energetic, at walang ibang ginawa kundi ngumiti lang ng ngumiti. Hindi naman naman katabi mo, no? Masyado po kayo seryoso mga kabataan. Naku, mukhang matatanda at ang mga kasama ko ngayon. No? Ngiti, bigyan mo naman siyang ngiti. Total Hearts Day naman eh. Bigyan mo siyang ngiti. No? Welcome kayo. Welcome sa gawain ng Panginoon sa Youth Ablaze. Ito po ay pag-aaral. It's all about love, courtship, and marriage. Pastor, bakit ba natin to dapat pag-aralan? Tandaan niyo po, no, sa mga kabataang nandito, marami kasi nagdi-define ng love na mali. Gusto nilang maging fairy tale ang kanilang pagsasamahan bilang isang magjowa, magkasintahan, to the point na akala nila, pag nanloko, pag yung artistang idol mo ay nagloko, kala mo pare-parehas silang mga lalaki o mga babae. Kala mo, ganun din yung ending ng inyong love story. Kaya disclaimer lang, pag-aaralan to, hindi ko alam ang lahat ng sagot, hayaan mong sagutin tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya sabihin mo nga sa katayo mong kapwa mo kabataan, magandang gabi sa'yo. No, sabi mo lang, tingnan, purihin mo naman, check mo naman, pwede bang ngitian mo lamang ano, sa paligid. No? Salamat sa mga kabataang nandito kayo. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ninyong lahat? No? No? Kasama po sa effects yan. No, kaya na pa kasi yan eh. Isa sa pinakamasarap ma-experience ay ang umibig. Sino bang mag-a-agree sa akin doon? Masarap umibig. No? Talungin mo mga kanibo, nag-enjoy ka bang umibig ka? Pastor, lagi kasi ako nasaktan, kaya ayoko na. Dati, ang gusto kong kanta ay, tawag dito, no? Ang gusto mong kanta ay, ikaw at ako ngayon, paubaya na lang. No? Para isa, siguro, magtatanong lang ako, sino itong na-broken hearted na umamin na tayo? Mga na-broken hearted. Yung hindi ka nakatulog, hindi ka nakakain ng maayos dahil sa pinasok mong relasyon, na akala mo siya na, pero sila na pala. No, yung sabi mo na panaginipan kita, oh baby. Akala ko ikaw na pero kayo na pala. Tandaan niyo po disclaimer mga kabata. Hayaan niyo pong i-guide ko kayo sa abot ng aking makaya. No, disclaimer lang ulit, hindi ako eksperto sa pag-ibig. Kung pag-aaralan yung history ko at kung makikipag-marites kayo, pag nalaman yung history ko, marami rin akong sablay. Na-broken din akong katulad nyo. Hindi ko naniniwala doon. Na-broken din ako. Naranasan ko rin na hindi nakatulog, na gusto ko mag-pray pero parang ang panalangin ko hindi umaabot hanggang langit. Naranasan ko rin yan. Kaya kung nasaktan ka, umibig ka kasi. Kaya kung ang meaning natin ng pag-ibig ay puro kilig, nagkakamali tayo. No, yan ay meaning ng tao. Kung puro kilig, sabihin mo nga sa kanila, mali yung meaning ng pag-ibig mo. Kaya ito ngayon tayo. What does the Bible says about love, courtship, and marriage? Tingnan natin ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ni Facebook. Tandaan nyo maraming nagkaroon ng heartbreak nung nakaraang taon, December. Ang idol mong si Katniel, ang Jadine, yung latest, si Bea at si Dominic nag-engage pero sa dulo, nag-breakan din pala. Tandaan nyo mga kabataan, pag umibig ka, masasaktan ka. Kaya ang payo ko, kung gusto mong masaktan, umibig ka. Hindi totoo na kapag umibig ka, wala nang sakit. In fact, pag ikaw ay umibig, masasaktan ka. Kasi nag-expect kang in return.
Naku, matahimik ang mga kabataan. Pastor, parang ako yung atang kausap mo, Pastor. Tinawa, i-define natin. Tanong, what is love? Tanongin mo mga kadiba, ano bang meaning sa'yo ng pag-ibig? Love is in the air, kaya pag sabi mo love is, kaya pala parang lagi kang lutang. Love is in the air eh. Love is like a pillow. Sabi ng mga kata, love is like a pillow. O, pwede ba dito mag-volunteer? Meron ba kayong meaning ng pag-ibig? Love is blind. Dahil, diba, tandaan nyo maawa po kayo sa mga lalaki. Magsabi nga ng, magsabi nga ng amen ang mga babae narito ngayon. Isa pa, magsabi ng amen ang mga babae narito ngayon. Please lang, kung may kasintahan kang wag mong ikahiya jowa mo. Yung, wag ka magkaroon ng caption ng ganito na, di ba nakikita ko sa mga Facebook kaya nagbabasa ako, nakikimarites ako sa bawat Facebook. Kapag ang caption ng babae ganito, hindi mahalaga ang itsura, alam ko na. kapag ang caption ng babae, hindi mahalaga ang itsura, Pastor, alam ko na. Tumingin ka sa ugali, hindi sa itsura. Huwag kayo kawawa naman yung lalaki. Marami kayong narinig about love. Hayaan nyo, i-guide ko kayo ngayong gabing ito. Kaya sa mga magsabi nga lang ng yes, ang mga may asawa na. Mukhang mali at ako binunta, no? Magsabi nga ng yes lang ang mga may kasintahan na. Yes. Isa lang. Taas na lang ng kamay ang mga may kasintahan na. Naku, wag nyo kahiya mga jowa ninyo. Meron. Sa Geneva, meron. Sino pa sa inyo may kasintahan? Umami na. Wala naman dito mga magulang nyo, umami na kayo. Ako at kayo lang ang nakakaalam na ito. Huwag kayo maglang madilim, hindi ko kami masyadong makita mga mukha ninyo. Tumagtaas. Umami na ang may mga kasintahan. Ay, may kasintahan ka pala? Okay, ulitin ko na ito. Marami tayong meaning ng pag-ibig. Baka kaya tayo nasaktan kasi mali yung meaning mo ng pag-ibig. Parang ito, love is kilig to the max. Pag puro kilig hinahanap mo sa pag-ibig, huwag kang umibig, masasaktan ka. Mauuwi kayo mabubroken ka, mauuwi kayo sa hiwalayan. Kaya tingnan po natin, ano bang sinasabi ng Bible sa pag-ibig? Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, sabi dito, love is patient, love is kind. Ang pag-ibig ay marunong maghintay, ang pag-ibig ay mabait. Kaya pag ang katabi mo bumabait pag umiibig, pag-ibig yan. Pag sinasabi ng kabataan na umiibig siya pero nagre-rebelde siya, naku, hindi pag-ibig yon. Dahil sabi sa Bible, tandaan niyo po ang pinanggalingan ng pag-ibig, hindi si Papa Jack, si Papa Jesus. Amen? Ito, it does not envy, hindi siya mainggitin. It does not boast, hindi siya nagyayabang. It is not proud. No? Ito pa. It does not dishonor others, hindi siya nagwawalang hiya sa iba. It is not self-seeking o makasarili. Kaya pag sinasabi mong umiibig ka, tapos nagiging makasarili ka, i-define natin yung pag-ibig. Bakit hindi pag-ibig ang naramdaman mo? Isa pa. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Kaya pag kayo, may kasintahan, nagbibilangan kayo ng mali, naku, hindi pag-ibig ang naramdaman mo. Diyan ba kayo mga kabataan? May kabataan ba akong kausap? O nag-iisip na kayo ng mga... tandaan niyo po huwag kayong mahiyang may kasintahan kayo. Nandito nga ako para i-guide kayo sa kaput ng aking makakaya. Kaya, isa pa. Ulitin ko, mga sinasabi ko sa church. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan maging in a relation para magkaroon ng value. Kahit single ka, may value ka. Hindi mo mababa ang pagkalalaki o pagkababae mo kung wala kang kasintahan. In fact, ang sarap ng buhay ng mga single. Kaya pumalakpak nga mga single dito. Dami pala mga single dito, no? Sa mga may kasintahan, sana all na lang, no? Sana all na lang. Na anong natanggap nyo nung February 14? Ikaw ba nakatanggap ng chocolates? Diba? Sabi ng Bible, love, it keeps no record of wrongs. Huwag magbilangan ng mali. At sabi dito, bibilisan ko, no? Kasi alam ko, nagugutom na kayo. Love does not delight in evil. Hindi siya natutuwa sa masama, but rejoices with the truth. Natutuwa siya pag ang relasyon, pag ang pag-ibig ay tapat. Napansin mo ang salitang tapat, pag pinagbaliktad mo, tapat pa rin.
Kaya ang lalaking tapat, ang babaeng tapat, hindi mo na kailangan bantayan, tapat yan eh. Pag ikaw, pag tayo mga kabatay, obsessed sa pag-ibig, pag ang kasintahan mo ay lagi mong binabantayan, nako, obsession yan. Hindi ka secured. Pag-alala pa natin ito. Nandiyan pa kayo mga kabataan? Diba ha? It always protects. It always trusts. Ito ha. Love is always trust. Magtiwala ka. Pinagkatiwala mo puso mo. Hindi pagkatiwala mo oras mo. At oras niya. Oh. It always hopes and always persevere. And kung bining ng pag-ibig according sa Bible. Kaya ito, isa-isahin natin ito. Sabi ng mundo, love is not sabi ng iba, ito ha, love is not something you fall into. Pastor, parang nahulog na ata ako sa kanya. Nahulog na ba kayo? Yung naglalakad ka sa isang, yung naglalakad ka sa isang lugar, naglalakad ka, tapos, napunta ka sa maling tao. Ouch, 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 ouch naman yan, mga kabataan. Nasubukan nyo na yun. Kaya payo ko sa mga disclaimer lang, mga babae, magsabi nga ulit ng amen ng mga babae. Mag-ingat kayo sa mga lalaking matamis magsalita. I-rephrase ko ha pa. Mag-ingat kayo sa mga lalaking nambobola. Ang truths according sa Bible, ang lalaki mambobola. Mukhang may nabola ni dito, no? Yung sinabi niya sa'yo, ang taba-taba mo, pero sabi sa, ang payat mo na. Kaya ginawa mo, minintay mo yung kain mo. Bakit? Meron pa nga yung sabi na, ganda naman ang suot mo. Kaya ginawa mo yung suot mo, hindi mo na pinalitan. Lagi mo na sinusuot. Bagay daw sa'yo eh. Diba? Likas sa lalaking mambola. In vice versa, ang babae nabobola talaga. Yung hindi mo alam kung paano ka napasagot, nabola ka dahi. Diba? Dati, ang panliligaw ay tawag dito, no, kailangan mo mag-igib. Naranasan di ba mag-igib mga kabataang lalaki? Nag-igib ka, pinag-igib mo ang kasintahan mo. Pastor, inspirasyon lang to. Hindi ko kailangan mag-igib. Tandaan niyo po, no, ipapaliwanag ko ngayon na dapat ang goal ng love o ng courtship ay papunta sa marriage. Kasi ang sabi ng Bible, no, huwag ka maniwala sa mga sabi-sabi. Chismis yun. Sabi ng tao, subukan mo lang. Ito ha, sino dito nagkasintahan ka lang dahil ikaw na lang wala sa tropa nyo? Lahat sila, Pastor, may true love na. Ako na lang atang wala. Napapag-iwanan na ako ng tropa ko. Sa totoo lang, kung single ka, naging matalino ka lang. Diba? Kung single ka ngayon, congratulations, ang talino mo. Ibig sabihin, Pastor, bopol sa mga... Hindi ba? Ibig sabihin, bopol. Maging mas matalino ka lang. Bakit? Nag-ingat ka kasi. Kasi nasaktan ka na eh. Alam mo, parte ng love ang breakups o ma-hurt ka. Kung nasaktan ka, ang sakit mo, natuto ka at tumalino ka. Di ba? Pag ikaw na-busted, naranasan niyo ba mga lalaki na-busted kayo? Nabasted ba kayo mga lalaki? May mga lalaki ba doon nabasted dito? Nabasted na ba kayo mga lalaki? Ang gwapong mga lalaki talaga ng mga tigaan, ano? Nabasted na ba kayo mga lalaki? Nabasted na ba kayo? Walang napakagandang lalaki. Congratulations. Lahat siguro lang... Di ba? Di ba pag nabasted ka, tumatalino ka, ay, parang ganito yun ha. Ito ang payo ko sa mga taong nabasted. Kung ikaw lalaki, sabihin mo, you did not deserve me. Kawalan mo ako. Kung hindi mo ko sinagot, you did not deserve me. Kasi, according sa Bible, merong God's best for you. Nasa maling tao ka, kaya hindi dumarating yung tamang tao. On the way na sana yung para sa'yo eh. Ang problema, nasa maling tao ka. Kaya love is not something you fall into a black hole. Di pa wala ka ng kawala? Pwede pa. Ito ba ha? Ito, love is not infatuation. Pag sinabi infatuation, crush. Yung, ang ganda naman ng boses niya, ganda naman ng buhok niya. Ang crush po, hindi pag-ibig. Baka humanga ka lang, kaya ikaw, sa mong pag-ibig yon. Romanticism and sentimentalism, or tinatawag na puppy love. Ang puppy love po, ay hindi po pag-ibig. Yan po ay crush lang. Nagka-crush na ba kayo mga kabataan? Wala na po. Kasi, according sa Bible, merong God's best for you. Nasa maling tao ka, kaya hindi dumarating yung tamang tao. On the way na sana yung para sa'yo eh. Ang problema, nasa maling tao ka, pwede pa. Ito ba ha? Ito, love is not infatuation. Pag sinabi infatuation, crush. Yung, ang ganda naman ng boses niya, ganda naman ng buhok niya. Ang crush po, hindi pag-ibig. Baka humanga ka lang, kaya ikaw, sa mong pag-ibig yon.
Oh, di ba? Lahat kayo na-experience yan. Pero hindi yan love according sa Bible. Yan ay infatuation. Kaya ang crush pa naman, parang ganito lang yan. Pag nakakita ka ng pangit sa kanya, ayaw mo na. Kasi hindi pag-ibig yun. Oh, ito pa ha? Ito pa yan. Love is not evaluating another by external criteria. Ang ganda niya. Tingnan mo nga katabi mo. Ang ganda, di ba? O, tingnan mo katabi mo. Ang lalaki yan. Ang gwapo, di ba? Oh, love is not, ito ha, love is not evaluating criteria. O, by external criteria. Ba, ang ganda naman ang ayos niya. Gwapo. Oh, sa lalaki, she's number 10. Oh. Hindi ganyan ang pag-ibig. Dahil tayo, tumatanda rin tayo. Ilan, meron ba sa inyo dito, ano na, mga nasa 25 years old na? Wala lang. Ito si, anong pangalan ni Kuya? Teach, anong pangalan na? Sa likod mo, Glay? Teach, Teach Peace? Anong pangalan mo, Kuya? Ha? Saldi. Ilang taong ka na po, Kuya? 22. Batang-bata pa. Tandala ko sa isang taon. Isang taon, pero dalawa anak, no? Ito di ba, lahat tayo ay dumaran at pwedeng makaranas ng umibig o ibigin tayo. Pero hayaan mong ituro ko ngayong gabi, ano bang sinasabi ng Bible? Love is not selfish, hindi sa sarili. Love is not interested in getting to satisfy your needs. Parang umiibig ka lang para punuan ka. Tandaan nyo, pag kayong kabataan naghahanap lang ng pupuno sa'yo, yung pupuno sa'yo magkukulang din. Parang pitchil yan. Kulang ka, ay parang dalawang baso yan. Yung isa, dahil ikaw babae, sa'yo pupunuin ka, kalahating baso lang, at yung lalaki, puno siya, punong tubig. Pag isinaling ka doon, yung lalaki naman na mawawalan. Kaya siya naghahanap din. Kaya wag kang maghahanap ng taong pupuno sa'yo, kasi siya magkukulang din. Kaya napapansin mo, lagi kayo nag-aaway. Nawawalan kayo ng pasensya sa isa't isa. Kasi nga naman, pinuno ka niya. Siya naman na nagkulang. Kaya parehas kayo, kulang. Kulang ka, kulang siya, kulang. Ito, mag-ingat lalo na mga kabataang babae. Sabi dito, love is not taking advantage of another. Alam nyo na. Pasto, ito na ata ang future ko. Apam. Hindi ko sinasabing, hindi ako nag-judge ha. Malay mo, pang foreigner ka, hindi ka pang Pilipino. Taking advantage of another, age, sa edad, diba? Napansin mo, sabi ng psychology, kapag daw ang karelasyon ng babae ay matanda, alimbawa siya ay 20 years old, at ang kanyang naging karelasyon ay 40 years old, naghahanap lang siya ng father figure. At kung ang lalaki naman ay 20 at ang kanyang naging kasintahan ay 30 or 40, naghahanap lang siya ng mother figure. Tatay ang hanap mo. Kaya alam niya na. Weight, looks, intellect. Ito pa, pag may mga lalaki nag-take advantage sa kahinaan mo, biruin mo, yung sakit na sakit ka, may biglang papasok. How are you? Taking advantage yun. Ang lalaki magaling sa ganyan. Yung pasok ng pasok, kahit wala na ka dapat sa eksena. Hindi ka dun bida, extra ka lang eh. Tapos bigla siyang pumasok. How are you? Nandito ko para sa'yo. Ikaw at ako, tayong dalawa. Taking advantage yun, mag-iingat kayo mga kabataang babae. Tumatahimik kayo mga kabataan. Ito pa, spiritual maturity. Ito, maraming ganito. Dahil siya malalim sa Panginoon, I think ikaw ang kalooban ng Diyos para sa akin. Wala sa Bible noon. Diba? Yung napanaginipan ko, ang papapang-asawa ko. Merong ganon. Pero wala sinabi sa Bible na, ikaw ang para sa akin. At ako'y sa'yo. At ikay para sa akin lamang. Walang ganon. Alam niyo na, nire-reveal ko yung truths para hindi kayo maloko at magpaloko. At wala na sanang manloko. Okay isa pa, understanding, place of authority, financial superiority. Dahil siya may pera, siya na. Ito pa. Love is not, improper need fulfill. Alam niyo na yung last tinatawag na init ng katawan.
Kapag ang lalaki, sabi niya liligawan ka, tapos hinahaluan ng bastos yung message, nako, hindi pag-ibig ang hanap niya, init ng katawan. At pag na-fulfill niya na yon, patay kang bata ka, iiwan ka niya sa ere. Baka pinagpapawisan kayo ha. Ito, nire-reveal ko yung truths ha. Dahil sa panahon natin, ang pag-ibig, nabalahura eh. Sa Bible, ang pag-ibig, mataas ang pagtingin ng Diyos sa pag-ibig. Kasi sabi ng Bible sa 1 John chapter 3 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, ang pinakamaganda mong maramdaman. Eto ha, love is not lust. Ito ang sasabi ko sa'yo, love is not lust. Oh, ganda niyan, sexy niya, lust yun. Yung tipo bang, bakit mo ba ako minahal? Kasi sexy ka eh. Lust yun. Hindi yung pag-ibig. At ito napansin ko, ang tamang tao dumarating sa tamang panahon. Kapag hindi ka pa ready, kapag alam ng Diyos na, kapag alam mo sarili mo, hindi mo pa kayang buhayin sarili mo, hindi ka pa responsible, hindi pa siya darating. May pupunta, may darating sa'yo, alam mo kung ano, ang darating sa'yo ay, kumbaga sa text, pananggulo. Di ba yung text, yung tatlo yun? Yung isa, pato ng kalaban mo, yung isa, pato mo, yung isa, pananggulo. Panggulo lang yan. Distraction. Kasi ang demonyo yung ganun eh. Ang Diyos may plano sa'yo at ayun yung ayaw niyang marating mo. Yung plano ng Diyos para sa'yo. Kasi ako naniniwala, pag para kayo talaga eh. Tinan mo mga katabi mo at sabihin mo, mata sa mata, ngipin sa ngipin, pag para kayo talaga. Hindi mo kailangan ipilit. Hindi mo na kailangan ipilit. Kasi kung kayo ang tinadhana ng pagkakataon, kayo talaga. Kahit tumanda kayo, kahit mapunta sa abroad si babae, tigas sa good si lalaki, pag para kayo talaga. Eh, pastor, langit siya. Ako'y impyerno. Diba? Kung ganun ang discrimination mo sa sarili mo, pag para kayo talaga. Huwag mong ipilit. Diba? Lahat tayo, sa mga kabataan, magkaroon kayo ng mga standards. Halimbawa, may standards kang tatlo. Guwapo, maputi. Kasi maitim ka na eh. Guwapo, maputi, may trabaho. Flex mo yun. Halimbawa lang naman yan. Hindi ko sinasabing yung dapat ang gawin mo. Kapag ang standard mo ay maputi, guwapo, may trabaho, ang dumating maitim. Ibig sabihin, hindi siya yung gusto mo. Distraction lang yon. O halimbawa, guwapo, dumating, maputi, walang trabaho, hindi siya yung para sa'yo. Kasi may standard ka eh. Alam mo na ngayon. Kaya pala, may mga prayers kang minsan, ang tagal dumating. Kasi, na-distract ka. Umibig ka nang wala sa oras. Ito pa ha, love is not sex or making love. No, kapag ang lalaki nagtitake advantage, gawin na natin dapat gawin. Ito, doon naman tayo papunta eh. Tanong, doon ba talaga kayo dapat papunta? Ang sex po ay pinag-uusapan sa couple, sa married couple. Hindi yan sa stage ng boyfriend at girlfriend. Pastor, paano yon? Wala na ang purity ko. Tandaan nyo, ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi binibilang ang pagkakamali mo. Kung nagkamali ka, balik lang ulit. At tandaan, Diyos, dinising ka. Ito pa, love is not idolatry. Yung parang hindi ka mabubuhay pag wala siya. Mababasa niyo ba? Love is not, parang idolatry po ay Diyos-Diyusan. Sina kumakain ng oras mo, pag wala siya, tahimik ka. Pag wala siya, hindi ka makakain. Pero hindi naman kayo mag-asawa. Wala kayong label. Alam niyo ba yun? Nakakita mo tayo walang label, pero ang sweet. Pero pag tinanong, kayo ba? Hindi ah. Bakit ang sweet nyo? Hindi. Friendly lang talaga ako. No, na-friendzone ka. Akala mo, nagpaparamdam siya sa'yo, pero hindi pala. Tapos, ang sabi niya pa sa'yo, handa akong mamatay para sa'yo. Naku, huwag ka maniwala doon. Pag naging kayo, mamatay pala siya. Iiwan ka rin. Dapat kung mahal mo ang babae, sabihin mo, handa ako mabuhay para sa'yo.
Amen. My love, one is my life attitude. Totally preoccupied in attention and time. Ito nga yung umuubos ng oras mo, hindi ka na nagpipray, nagka-cutting class ka na para sa lalaki o yung babaeng yan. Ang tawag dyan ay idolatry. Mas mahalaga na siya kaysa sa family mo, kaysa okay lang na magrebelde, basta masunod mo, gusto mo at ang kasintahan mo. Tawag dyan ay idolatry. Kapag yan ang ginagawa mo ngayon, nako, you're out of the blue. Hindi pag-ibig yan. Distraction yan. Kapikin mo katabi mo. Distraction yan. Ngitian mo kasi mukhang mainit na ang kanyang pakiramdam. Okay? Ha? At ang tanong ulit, ngayon alam mo na. Ngayon, ano ba talaga, kung ayong pasara hindi, kung mali, no? Sino dito yung, alam mo sa sarili mong dumating ka sa point na yung meaning ng pag-ibig mo ganon? Na dapat ganito ang gawin. Total, jowa naman tayo eh. Dapat gawin din natin ang lahat. Ikaw ba minsan naisip mo na yon? Umamin ka na. Madilim naman. Ibig sabihin pala, nalaman mo ngayon, hindi pala tama yon. Kasi, ang true love ay ganito. True love is respectful. Kung babae ka, igagalang ka. Yung ikaw ay labas pusod mo, tatakpang ka. Uy, sipuning utipos ang abot mo. Yung kukuberang ka, tapos hindi mo kailangang magpaganda ng sobra sa kanya. Hindi mo kailangan ibigay lahat. Kapag mahal ka ng lalaki, irerespeto ka niyan. Kaya alam mo na, mga lalaki alam mo na gagawin. Ano po yun, ate? Masyado kasi kayo mas seryoso mga kabataan, no? Parang ganito, ano po yung ate? Pag nagpupo-upo na yan, magalang yun. Dahil na ibig sabihin. True love is respectful of the other person's values. Ginagalang mo yung ibang tao, hindi kayo nakakatapak na ibang tao, wag dyan pag-ibig. Standards and opinions. Pinapakinggan mo siya, hindi lang puro sarili mo pinakikinggan niya. Ito pa, true love is unselfish and unconditional. Hindi makasarili at hindi naghihingi ng kapalit. Tawag dyan, true love. Kapag nasa ganyang stage ka, wala siyang hinihingi, wala siyang hinihintay na kapalit, nasa tamang tao ka. Okay? Ngayon kasi instant na, nililigawan sa Messenger, sa Zoom, sa school. Tapos magugulat, kayo pala! Kailan pa? Naalala ko isang joke, no? Sabi nung ito nabasa ko lang naman sa Facebook. Ako mahilig ako magbasa sa Facebook ng mga article eh. Sabi ng babae sa lalaking kasintahan niya. Alam mo, honey, kasi honey tawagan na, honey, papakalanak sa magulang ko. Pedro pangalan. Sabi nung Pedro, sumama ngayon si Pedro sa kanyang magulang sa kanyang bahay. Kaya nangyari po, no? Ay, yung babae, kinabahan niya babae. Alam niyo, pag ang babae, kinakabahan siya, ipakilala yung kasintahan niya. Ang nangyari po, nangyari sa kwento na yun, sabi ng babae, nanay, ito po pala yung si Pedro. Makikisiar daw po. Tawa naman kayo mga kabataan. Masyado naman may pinag-uusapan natin. Corny, no? Ganun, pag umibig ka, corny, pero pinagtatawanan mo. True love is responsible to seek the highest good of the other person for the better or for worse. Ganyan ang pag-ibig, responsable. Pag may kasintahan ka, sinusundo ka, at hinahatid ka rin pa uwi. Sinusundo ka sa bahay, at hinahatid ka sa bahay din. Tawag dito, umuwi ka, sinundo ka ng umaga, tapos, uuwi rin kayo ng maaga. Responsible yon. Tandaan niyo pa mga kabataan, pastor, wala naman kaming gagawing masama. Tandaan niyo, ang demonyo at ang temptation o tukso, nagbabantay lang. Kahit pa sabihin mo na ikaw ang pinakamalakas sa tao na buhay sa mundong ito, hindi ako matutokso. Tandaan niyo, ang demonyo po ay tawag dito, nagmamasid lang. Ang temptation kahit saan mapunta. Kaya ang true love, responsible to seek the highest good of the other person. Yung gusto niya palagi mapabuti ka. Yung ayusin mo pag-aaral mo. Parang ito, relasyon, pag-aaral mo nga hindi maayos, relasyon pa. 75 na grades mo, 74, 65, mag-love life ka pa, naku, sakit sa ulo yan.
Kaya nito ngayon, A ang meaning ng love. Number, punta naman tayo sa courtship. Sa mga naligawan, magsabi ng amen ng mga naligawan na. Sabi nga ng iba, nagsisimula sa crush, nagiging mutual understanding or MU. Pagkatapos nagiging MU. Ano yung MU? Mag-un. Select and dissect the process. Christians should still know God's perspective on dating. Non-Christians have different perspective on dating. No? Kala po natin ang pag-ibig parang Korean novela. Kala natin katulad ng Katniel, katulad ng JD, katulad ng Lishken, katulad ng Bea Dong, kala mo ganun ang pag-ibig. Mali. No, ang Bible may itinuro sa atin about courtship. Handa na ba kayo matuto? Pero bago yon, hayaan nyo munang handugan muna namin kayo isang awitin. No? Kasi alam ko pinagpapawisan na kayo para medyo makahinga naman kayo ng maluwag. Okay, palakpakan nyo naman ang bawat isa. Okay, ito isang awit. At sa wakas
hirap at ginhawa ay ibigin ka. Mula ngayon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Okay, palampakan naman natin ang ating mga singers, no? Kapag mainit na nararamdaman mo, no? Pero wala na yung wala na yung... Nilalamig ba kayo mga kabataan? Sabi ng, namin, bawal kayong lamigin. Pakiabot nga yan, naiwanan ko tuloy. Sobrang ganda ng kata, naiwanan ko yung remote ko eh. Isa pa. Okay ba? Natututo ba mga kabataan? Ito sabi ng Bible sa 2 Korinto 6 verse 14, ito ang courtship, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya, sapagkat anong pakikipag-isa, mayroon nga ang katuwiran sa hindi pagkakilala sa kautusan ng Diyos. Anong pakikisama, mayroon ang liwanag at kadiliman. Parang ganito po yan, pababawin ko na lang, kasi hindi naman lahat ay may relasyon sa Diyos. Tandaan nyo ang nagpapatatag ng relasyon, si Jesus lang talaga, Diyos lang talaga. Hindi nyo kaya. Walang perfect relationship. Kahit pa ang tawag dito, masaya kayo ngayon ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, walang perfectong relation. Ang perfectong relation nasa langit. Diyos lang ang nagbibigay nun. Kaya meron lang, sabi ko nga, madaling ma-in love, pero ang mahirap, mag-stay in love. Yung kilig nawawala, pero yung pag-ibig mo dapat hindi mawala. Kasi ang goal natin, hindi lang umibig, kundi patungo tayo doon sa marriage o sa kasalan. Okay. Alam mo na iyang kasintahan mo ngayon, according sa Bible, dapat pala yan ang makatuluyan mo rin. Kasi ang Diyos, pag sinabing God's best, isa lang. Paano yung pastor? Bawasan ko? Hindi. Tandaan niyo po kapag marami kang karelasyon, nangangahulugan, hindi tama ginagawa mo. Kasi ang God's best ay iisa lang. Hey! Hindi ba kayo makakabalaan? Ito pa. Ano bang sinasabi ng Bible about sa courtship? You should know the person you're dating. Kilala mo ba talaga yan? Kilala mo ba pag siya ay pag siya ay tulog? Kapag siya ay nasa school, nasa bahay, kapag siya ay nasa trabaho, kilala mo ba talaga ang iyong karelasyon ngayon? Ang pinapaya ng Bible. Kilala mo ba? Kaya tawag dyan, getting to know each other. Kilala mo ba talaga? Baka kilala mo lang siya sa loob ng 2 araw. Di ba ngayon, napansin mo, magchat-chat sa'yo, may magchat sa'yo lalaki, kinilig ka, after 1 or 2 hours, kayo na. Without knowing, hindi mo kilala, sino ba yung sinagot mo? Hindi mo alam, terorista pala yon. Hinahack lang pala ang messenger mo o dahil mayamang ka. Joke lang yon, pero karaniwan ganon. No, hindi mo siya kilala, pero sinagot mo siya. Kasi akala mo siya na, pero hindi pa pala. Tandaan nyo, para makuha mo ang God's best, maraming distraction darating. May gusto ang Diyos para sa'yo. At gusto ng Diyos makuha mo yon. Ayaw niyang mapunta ka sa maling tao. Ayaw niyang paulit-ulit. Ulitin ko lang ulit pag kayo'y nagkarelasyon, hindi to usapang kilig, usapang pag-ibig to. No? Hindi porkit hindi ka na masaya, hindi mo na siya mahal. Ganon sa relasyon. Hindi laging masaya. Hindi laging ikaw ang iintindihin, mag-iintindi ka rin. Hindi laging kilig. Madalas nginig. You should check your potential boyfriend. Ito ba, bagay ba talaga siya sa akin? O baka ngayon ko lang siya gusto kasi maporma siya. Check your potential boyfriend against the value listed in 1 Corinthians. Ito, mga listed sabi ng 1 Corinthians. Sabi ng Bible, ito ang dapat mong gawin. Is this person spiritually regenerated? Ito ba'y dadalhin ako sa Panginoon? Ito ba'y mapapabuti ako? Ito'y mapapasama ako. Kaya pag ikaw may karelasyon ka, sumasama ugali mo, ayusin natin mga kabataan. Hindi siya yung para sa'yo. Pastor, ang hurt naman nun. Sakit naman nun. Tandaan nyo kapag pag-ibig yan, magkakaroon ng magandang resulta. Kapag ikaw mas pinipiling mong mag-cutting class, dati ikaw ay first honor, tapos yung naging, sabi mo, inspirasyon, bakit nung naging kayo,
hindi ka na napunta sa top 5. Ikaw, hindi ka na top 10, top 1. Yung tipo bang 60 kayo, top 60 ka? At isa sa top, yung alam, top 60. Ikaw yung panglas. O, pangalawa, take time to observe their values and attitudes. Obserbahan mo muna kung ayan bang gusto mo bang kasintahan, obserbahan mo muna ugali. Kasi mahirap ma-fall out of love pag tumagal na kayo. Ano yung ma-fall out of love? Yung hindi mo na siya mahal, pero kasal na kayo. Yung tipo bang sinasabi ko lagi sa mga may asawa at mga kabataan, kayo ba, pag ito halimbawa, 10 years from now, mag-fast forward tayo. Halimbawa lang, masyado ka nagmadali, hindi mo nakuha yung God's best for you. O, mo may time na parang madaling araw, maiihi ka, makakaramdam ka ng maiihi ka, sumasakit ang pantog mo, babangon ka, tapos bilog na bilog ang buwan, ang bintana mo nakabukas. Dasipatan ngayon, ang katabing hindi mo mahal, at naghihilik pa. Nag-guess niyo yung description ko? Yung gumising ka, na ang katabi mo, hindi mo pala mahal. Masaya lang pala ako kasi nung time na yon, malungkot ako. Ngayong okay na ako, hindi ka na makawala. Realization. Hindi ko sinasabing mag-break kayo. Sabi ko sa'yo, maging matalino tayo. Okay, ito pa. Number 3, will they pray with you? Ipagpipray ka ba niyan? Ikaw ba'y magiging religious? Magiging makadiyos pag nakasama mo siya? O study scripture, magbabasa ng Bible? O attend church? Dati, nung single ka pa, sa church ka pumupunta. Nung naging kasintahan mo siya, sa bar ka pumupunta. Kapag doon ka napunta, nasa maling tao ka. Dati, school, tapos yung naging kayo, sa iba ka na pumupunta. Realization, nasa maling tao ka. Ito, isa pa. Ito, hindi ko man yung mawasa kasi sa notes lang ako. Are there common objectives and priorities? No? Kaya ka magkakasintahan kasi pares kayo ng goal. Pares niyong gustong yumaman, gusto niyo maging matagumpay. Pag pares kayo ng goal sa buhay, siya yung para sa'yo. Yung tipo bang, aral muna tayo, saka na muna relasyon. Parehas kayo ng goal, siya yung para sa'yo. Discuss short range and long range goal. Iyan bang kasama mo ay pangarap sa'yo? O ang gusto lang ay ganda mo o kagwapuhan mo? Kaya sabi ko, love in spite of, huwag kang maniwala sa love because of. Parang ganito, mahal kita dahil. Mali yun. Love in spite of. Ang sinasabi ng Bible, love in spite of. Sa Tagalog, mahalin mo siya kahit na. Kasi pag ang meaning mo ng pag-ibig, mahal kita dahil. Halimbawa kita, mahal kita dahil sa gwapo ka. Paano? Tama, pati yung lobo natin, di ba? Pag ganito yan, pag ang meaning ng pag-ibig, mahal kita dahil. Mahal kita dahil gwapo ka. Paano pag nag-crush siya, pumangit? Hindi mo na mahal? Mahal kita kasi makinis ang mukha mo. Paano pag na-stress siya? Nagkaroon ng tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi, kakaisip sa'yo, mahal mo pa. Kaya love in spite of. Hindi mo bang ganito, yung kahit tumanda ka, kahit tumaba ka, mahal pa rin kita. May punch club tayo banda dun Diba, ganun ang pag-ibig. Magmahal ka kahit na. Yung kahit wala kang pera, mamahalin ka. Wala kang pang Starbucks, pang Saks Cafe, pang Apelyidos, pang Lugaw, pang McDo. Ngayon may Jollibee na. Baka gusto niya mag-apply. Di ba? Kung wala siyang ganyan at mamahalin ka pa rin niya, siguro, pag nasa tama tao, baka pag-ibig talaga naramdaman niya sa'yo. Isa pa, check what kind of friends they have. Sino ba makaibigan niya? At do you have the same hobbies? Parehas ba kayo ng interest at gusto? Bakit mahalagang malaman yan? Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 30, do not be misled, bad company corrupts good character. Kahit pa mabait ka, kapag masama lagi mo sinasamahan, magiging ganun ka rin. Tingnan nyo, sinong kasama lagi ng mga chismosa? Ay, chismosa rin. Tingnan nyo, sinong kasama ng mga babaero? Okay, may sabi niya na, hindi ako. Ako, nagtatanong lang naman sa inyo, kaya rin may sagot niyan. Yung mga lalakero, sinong makasama niya? Ayaw niya lang sumagot. Diba? Ganun, nagkakasundo sila kasi bad company corrupts good character. Ito.
Ito ha, kaya the Bible seriously warned us about dating non-Christians. Kapag wala silang pagkakilala sa Diyos, while you may not be looking at marrying anyone at the moment, it should always be in back of your head. Why get involved emotionally with someone that you should not marry? Bakit mo siya iibigin? Bakit mo siya pakikiligin? Hindi mo naman pala iibigin. At napansin ko, pag ikaw kinilig, hindi ka na nakikinig. No? Yung prayer ko, Lord, sana si right one ang dumating. Hindi si Mr. Right ang dumating, si Mr. Wrong. Amen? Why get involved emotionally? Bakit mo nilulustay ang oras mo sa kanya? Hindi mo naman pakakasalan. Kayo ba mga babae, gusto mo pagpasapasahan kayo ng iba't ibang lalaki? Hindi mo bang akala niya ikaw lang yung the one, pero hindi pala kayo the all? marami pala siyang naging kasintahan bago ikaw. Sabihin natin, may ganun talaga, may distraction. Hindi lang ikaw yung naging kanya. Hindi lang ikaw yung nakilala niya na naging kasintahan niya. O ikaw bilang isang babae, papayag ka ba na yung boyfriend mo, hindi ka pakasalan? Kaya kapag ang goal ng relationship ay kilig lang, walang marriage, naka mauuwi sa hiwalayan niya. Wala kayang goal eh. Okay? Kaya nga tanong ko sa church, pag ikaw naniligaw at papaligaw na, ang tanong ko, hindi ko naman kayo paghihiwalayan eh. Mabait ako. Oo. Hindi ka naniniwala mga kabataan. Mabait ako. Sino naniniwala mabait ako? Salamat po sa mga Ang tanong ko lang naman sa inyo, pag kayo nagkakasintahan, naniligaw na, kailan ang kasal? Kasi yun ang goal natin. Kasalan. Kasi pag hindi mo malang tao, sakalan yan, sakalan. This does not mean you cannot be friends without person. Diba? But you should not date them. Number 2, avoid missionary dating. Ito ginagawa ito ng ibang mga kabataan. Na parang ganito yan. Pag ang missionary dating, ano ko na, Pasko, tigawan ko na. Bahala na si Lord ang magbago sa kanya. Missionary dating. Ginagamit ito pa si Lord. Di ba? Naniniwala ka pag nag-church siya, makikilala naman ng Panginoon eh. Pero hindi niya nakilala si Lord. Di ba? Sabi daw, which is dating an unbeliever that hopes that you can convert him or her, your intention may be double, but the relationship really not work out. Madalas, hindi siya nag-work. Kaya nauuwi sa hiwalayan. Okay? Kaya kung gusto mo work relation, isama lagi ang Panginoon. Pag nagde-date kayo, magsama ng referee. Alam niyo yung referee, yung tigabantay sa inyo. Na kayo, bawal pumunta sa dilim. Puro liwanag lang. Kasi ang dalawang anino, pwedeng maging isang anino sa dilim. At alam niyo na ang ibig kong sabihin. Avoid missionary dating. Isa pa, be careful of recreational dating where you date for the sake of dating. The ultimate, ito, pakibasa nga. 1, 2, 3, basa! Alam mo na, kapag niniligawan ka, kapag ikaw ay tawag dito, niniligawan, ikaw ay dinedate, ibig sabihin, siya ay naghahanap ng life partner. Kaya pag tanungin mo siya, seryoso ka ba sa akin? Oo, pakakasalin mo ba ako? Sabi mo tanong, hindi malipas lang oras lang to. Kasi panahon ngayon, ang courting, ang dating pampalipas oras lang. Payag ka ng babae, pampalipas oras ka lang. Pampakompleto ng status para pag February 14, may bibigyan siya ng gift. God understands the power in love and the damage a broken heart can do. This is why it is important for Christian teens to really pray. Kaya ang kapartner pala, sabi sa Bible, pinapanalangin. Hindi siya hinahanap ka agad, pinapanalangin. Kaya ngayon, kung gusto mo ng kapartner, gusto mo ng mahanap ang kapartner mo, bad news, hindi mo siya makikita. Magsimula ka mo ng manalangin. Okay? Kaya alam mo na, yung meron ka ngayon, baka hindi pa final yan. Buksan ang kaisipan, manalangin. At sabi ng Bible, know their hearts and listen to God when they decide to date. So make sure, sabi ng Bible, you are only dating those who share your beliefs. Na ang tawag ito, ang dinedate mo lang, sumasama ka lang sa tao o sa lalaki o sa babae na handa kang pakasalan. At dadaling ka sa simbahan, hindi sa kalokohan.
How young is ko? Ito, malapit na ako ha. Bilisan ko na. Kasi hindi kayo pwedeng gabihin ng masyado. How young is too young to be in a romantic relationship? Depends on the individual's levels of maturity, goals, and beliefs. Kailan ba ako dapat magkasintahan, Pastor? It depends on individual's maturity. Kapag kaya mo na. Kaya nga sabi ko, ang conclusion ko, kapag umiibig ka na, kasi handa ka nang masaktan. Kaya kung nasaktan ka, Pastor, sinaktan niya ako. Ganun ang pag-ibig, masasaktan ka. Magtanong kayo sa may asawa, sa mga matanda na, nasaktan sila nung umibig sila. Tayo pa kaya? Kayo pa kaya? Na mga kabataan pa lang, na hindi pa develop o wholeheartedly develop ang inyong mga puso at yung maturity. Goals and beliefs. Isa pa, the younger we are, kapag mas bata ka nagkakaroon ng kasintahan, the less mature we are due to life experience. Panoorin mo muna yung mga nagkamali. Si this Ken, sikat niya. Kahit pala matanda na, pwede pa rin pala magkamali. Ako pa kaya na bata pa? Kasi kulang sa life experience. Huwag pasok ng pasok sa isang relasyon, hindi mo kayang pangatawanan. When we are just beginning to figure out who we are, we may not be firmly grounded enough to form solid romantic attachment and may be more prone to making unwise decisions. Kaya pag immature tayo, pag hindi pa tayo mature, maayos mag-isip, mauuwi tayo sa broken up. Masasaktan tayo nang hindi mo alam, hindi pala siya talagang tamang tao para sa'yo. Kaya sabi ko nga kanina, yung tamang tao, parating na siya eh. Ang problema, hindi siya makarating-rating kasi nasa maling tao ka. Kaya mag-iisip ka, babae ka. Ako pa'y talaga nasa tamang tao. Bakit dati ang bait-bait ko, ngayon ay para alanganin ata ko. Pag gano'n na, pag-iisip ka na ngayon. Okay ha, nandiyan pa kayo mga kabataan. That can leave us emotional, physical, psychological, spiritual damage. Kapag nasa maling tao ka, sabi ng Bible, pwede kang madamage saan? Emotional. Kaya nga sabi doon, naranasan ko na mga broken. Yung kahit anong gawin mo, hindi ka sumaya-saya. Kahit anong kain mo, wala kang gana. Pangalawa, physical. Sinasikta mo na sarili mo. Psychological, parang yung lutang ka palagi. Tinatanong ka, anong pangalan mo? Hindi, busog pa ako. Bakit ka na, diba? Anong pangalan mo? Busog pa ako. Kumain ka na? Hindi, ako po si Glyza. Hindi ka maintindihan. Psychological. And higit sa lahat, spiritual damage. Yung pati relasyon mo sa Diyos o yung beliefs mo sa may kapal, naapektuhan. Diba? If being marriage-minded is still far off, kapag daw pala hindi ka pa handang mag-asawa sa courting or dating, maybe, it is probably too early to begin dating or courtship. Masyado pang maaga para makipag-date at makipag-ligawan. Tawag doon, courtship. Dami na, bilisan ka pa. Stage 2 is engagement. After ng courting, may tinatawag na engagement. Sabi ko sa inyo, kapag mahal ka, pag nalamang mahal ka, liligawan ka. Pangalawa, papasok ko ngayon sa engagement. Engagement ring ang hinihingi mo, pero suffering ang nakuha mo. Pahirap sa puso, pahirap sa pera, sa bulsa, sa ulo, suffering. Kaya mag-on kayo, the relationship is official. After ng sa engagement, papasok kayo sa marriage preparation. Maghahanda kayo. Bahay, tawag dito, ano bang design ng bahay ko, saan ba ako magtatayo. Diyan papasok yung engagement. Kaya kayo mga kabataan, pasabit pinag-aaral natin yan, papunta kayo dyan. Tatanda ka rin. At siguro, 10 years from now, sana maalala mo tong sinabi kong ito. Sabi dito, Christians need to make sure they have a clear understanding of the person they may marry before becoming engaged. Bago ka makipagtali, siguraduhin mo muna. Kasi, baka, sabi nga ng mga taong nakausap ko, mga malolokong lalaki na kasama ko at nakausap ko, pag ikaw daw may asawa, pag nawala ng pag-ibig, yan ay magiging, tawag dito, magiging sawa. Yung asawa, tatanggalin ay magiging sawa. At pag niloloko niya, hindi pala asawang nakuha mo, sawa. Diba? Walang tumama sa joke ko. Bakit hindi ko naman joke yun eh. Kinuwento lang sa akin yun.
Oh, for this reason, a man will leave his father and mother. Pag engagement, kaya ang lalaki, umaalis sa kanyang nanay at tatay para doon sa mga pang-asawa niya maging one flesh at maging one body. Sa parito, we need to realize that God means for us to meet the one person meant to marry. Kaya isa lang dapat mong pakasalan, isang karelasyon, isang purpose, isang layunin, isang, higit sa lahat, one body, one soul, one spirit, and one faith. Sa marriage, papasok kayo sa pagiging isa. Okay? Ito, hindi ko na iba-isa. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I'll make him a helper who is just right for him. Kaya magsabi po mga single, ang amen ng mga single. Oh, sabi ng Bible, hindi niya kalooban na mag-isa kayo habang buhay. Ibig sabihin pala, may para sa'yo talaga. Ngitihan mo nga katabi mo, mayroon palang para sa atin. Meron pala. Oh. Bakit pa siya kakilala ko ay tawag dito, wala siya pa ng ngayon? Hindi ko alam. Pero sabi ng Bible, merong para sa'yo. Kaya itong payo sa mga kabataan at sa mga taong youth o mga nandito ngayon. Above all else, guard your heart. Hindi tinuro ng Bible na kung anong nasa puso mo, sundin mo. Tinuro ng Bible na guard your heart. Bantayan mo puso mo. Lagyan mo ng gwardya. Ang gwardya parang ito, hanggang dito lang. Kapag ang lalaki lumampas ng boundary, ops, yeah. Red flag. Hindi pwede, guard your heart. Okay? Christians need to be guarded hearts. The word love is thrown around with a little thought. Ngayon ang pag-ibig ng I love you. Nagliliparan ng I love you. Sa Facebook, sa Messenger, sa classmates, sa barkada, sa boy best friend, girl best friend, nagliliparan. Pero sabi ng Bible, naging little thought, wala nang dating. Yet, we often live for love. We live for God's love first and foremost, but we also live for the love of others while there are many definitions of love. Sabi ng 1 Corinthians, sabi love is patient, love is kind. Kaya ito, pakibasa, 1, 2, 3, basa. There must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed because these are improper for God's holy people. Tinawag ng Bible na ikaw ay banal. Hindi ka mo kailangan maging pastor para maging banal. Sabi ng Bible, ikaw ay tinawag na banal ng Diyos kasi namatay siya para sa'yo. Dahil ang Diyos, iningatan ka, nangangahulugan lang, ingatan mo rin sarili mo. Lalo na sa mga tao umaaligid-aligid na handa kang pitasin. Pero according sa Bible, they are only a distraction. Malay ba nila? Distraction ka rin pala sa kanila. Okay? Kaya i-avoid ang sexual immorality. Kapag nag-aaya na, biruin mo, kabataan, para inaaya ka na, nako. Hindi para kayo. Okay? Warning sexual immorality, sabi dito, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Ito pa, sabi ng Bible, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sexually sins against their own body. Kapag daw ikaw ay pumayag, sabi ng Bible, nagkasala ka sa sarili mong katawan. Kasi sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Ikaw pala ay templo ng Diyos. Kaya wag mong sirain ang katawan mo. Pangalagaan ng katawan. Yan ay templo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng kabataan. Mahal na mahal tayo ng Lord, mga kabataan. Kapikin mo nga kayo, mahal ka ng Diyos. Kung naghahanap pa ng pag-ibig at wala ka natagpuan, Diyos muna. Magulang muna. Kapatid muna bago yung pag-ibig na hinahanap mo. May time para dyan. Okay? Who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Any and all sexual and prosexual should be restricted to married couples. Kaya ang sex daw po ay doon lang sa mga married couples. Kaya pag, alam mo na, niyayakan ka nun, hindi siya para sa'yo. Ito, direkta ko sinasabi sa inyo. Hindi siya para sa'yo. Hawakan mo ka sa balikat ng katabi mo, hindi siya para sa'yo. Hawakan mo lang sa katabi mo, hawakan mo lang sa balikat, para siya sa akin. Hindi pala para sa'yo, para siya sa akin. Di ba? May natutunan ba kayo mga kabataan? Malapit na matapos you were bought a price. Ang Diyos, binayaran ka ng mahal.
Sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa'yo, ingatan mo sarili mo. Okay? Kapigin mo katabi mo, ingatan mo sarili mo. Ingatan mo sa babae na pinipilit kang gawin ang hindi dapat gawin. Kapag ikaw lalaki, sinasabi sa'yo ng jowa mo, tara na, gawin niya natin. Sabihin mo sa jowa mo, galang mo naman ang puri ko. Bakit? Babae lang ba may puri? Pati lalaki may puri! Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Sabi ng Bible, you were bought a price. Binayaran ka ng mahal ng Diyos at according sa Bible, isang patak lang ng dugo ng Panginoong Isus, bayad na lahat ng kasalanan natin. Sabi ng Bible, sandamakmak na dugo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya bayad ka na eh. In the near future, binayaran ng Diyos ang future mo. Kaya may future ka, kaya Diyos muna bago pag-ibig mo sa tao. Siya muna, bago ikaw. The bottom line is ito, any and all sexual and pre-sexual activities should be restricted to married couple. Para doon lang yan sa kanila, pag kinasal ka na. Sino ba dito gustong maikasal? Nangangarap ka maikasal ka? Hindi mo bang pag kinakatala, ikaw at ako, nanginig-ginig ka pa, no? Tapos sabi na ba, iyak-iyak ka pa? Di ba? Masarap pang maikasal mga kabataan. That's why ituturo ko sa inyo ngayon, huwag kayo makipag-live-in. Magpakasal kayo. Kasi it's between marriage is not all about you and your husband or your wife. Marriage is all about you, it's all about God, you and your husband and your wife. Tatlo kayo yan. Okay. Isa pa, sex between a husband and his wife is the only form of sexual relation of which God approves. Ang yan daw po, ang making love, sabi ng Bible o sabi ng salita ng Diyos, pinayagan lamang sa mag-asawa. Kaya hindi ang sex po hindi kasalanan pag sa asawa ginagawa. Ngayon, pag sa kasintahan mo ginawa, it's a sin. Yan po'y kasalanan. Pero itong good news. Gusto niyo ba ng good news? Tanungin niyo ako, ano po yun, Pastor? A sin is not a sin. Because a sin is a salt. Kahit hindi pala kayo ng English, no? Kala ko dito tinandihan. Ito, unmarried couple should avoid whatever activity that tempts towards sex that gives appearance of immorality or that could be considered foreplay. Alam yung foreplay? Nagpapantaserye ka na. Yung umiinit na yung katawan mo, pag nakarinig ka na, nako, red flag, alis. Yung ba may nakakarinig ka na init? Hindi mo dapat maramdaman. Ito na, stage 3 is marriage. Pikin mo ka naman, ikaw, tanongin mo, mag-aasawa ka ba? Wala pa sa isip ko yung pastor. Bakit? Naraman ko na ngayon. Very good. Kasi darating tayo lahat dyan. Kapikin mo ka naman, darating ka rin dyan. Huwag mo sabihin, hindi, pastor, hindi ako mai-inlove kahit. Hindi, huwag mo itanggi, mai-inlove ka rin. At sa pag-ibig, sabi psychology, pag ikaw na-inlove, nagiging batang isip ka. Diba yung biro, pag inlove ka, yung corning joke, natatawa ka. Yung ganito, parang ito, yung joke ng kasintahan mo, mais ka ba? Bakit? Ang corny mo kasi, tuwan-tuwa ka! Kasi in love ka eh! Tama, pag hindi ka in love, ano yun? Kahit sabihan ka, ganito, pag hindi ka in love, tao ka ba? Bakit? Hindi ka tao, kasi bagay tayo. Di ba hindi ka natutuwa pag hindi ka in love? Pag in love ka, kahit pangit yung joke, tuwan-tuwa ka. Sabihin mo nga sa mo, huling-huli ka, ha? Huling-huli ka. Marriage is lifelong relationship. Marriage is not only commitment, but a covenant with God. Kaya pala ang marriage o kasalan, it's between you, husband, wife, and God. Kailangan natin ng Diyos para magtagumpay ang relasyon. Yung mga Christian nga yung mga may Diyos nga, nasira pa yung wala pa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-imbento ng wedding at kitsa lahat, marriage. Siya nag-imbento niyan. It is the promise to remain with that other person for the remainder of your life, no matter what happens. Parang ganito, ang pag-ibig at ang pag-aasawa dapat maramdaman mo na sa Kanya hanggang sa ikaw ay nabubuhay at ang kamatayan lamang ang maghihiwalay sa inyo. Alam niya na. Kapag alam mo na, kapag ligawan lang ang gusto niya sa'yo, tigilan mo na. Hindi ka darating sa kasalan.
Umiyak ba kayo mga kapatid? Umiyak ba kayo? May cellphone lang ako, baka akala nyo umiyak ako ha. Ito ha, sabi dito ha. First, Ephesians. 3 slide na lang ako. Pero bago ko mag-end, no, may kanta pa ba kayo? Bago yung ating final song, meron pa kang kanta? Yung palakpakan natin ang mga singers natin. Ha? Okay, isang kanta muna bago tayo magtuloy. Ayan. Amen. Nakinig po ba ang lahat? Siguro po, mayroon naman kayong lesson na natanggap, no? Na minsan yung love complicated, no? Minsan yung love, akala natin yun na yun. Pero may right one pa pala para sa atin na binigay ni Lord, no? Kaya wag po tayong maniniwala. Sabi nga ni Pastor sa mga bolero. kasi, kasi, baka madali tayo dyan. Ayan, so para po sa inyo ang awitin pong ito. At kung alam niyo po ang awitin, pwede po kayong sumabay. Di ko inakala darating din sa akin. Ako'y nanalangin kay Bathala, ubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, ay kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo siyang panalangin, di mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng kalat sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapagwala sa nangyari. Paano mo na itamang tadhana? Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo at
restaurant, may bayad yan. No, may bayad yan ng mga 1,000. Dito, 20 lang, mamaya. Pangkain lang, pangkain. Joke lang. Iwan ko na naman tuloy yung ano ko. Okay, ha? Kaya, ito, papunta na tayo dito. Kaya pag nai-inlove ka, tumitigil talaga mundo mo eh. Nakapokus ka lang sa kanya, without knowing, wala ka na palang nagagawa. Ito tayo ngayon, pag marriage na tayo. For this reason, a man will leave his father and mother and be reunited to his wife. Kaya, ang hanapin mo, kung ikaw babae, ang hanapin mo, man. Pag sinabing man, may trabaho, responsable, at higit sa lahat, kaya kang ipaglaban. Kaya kang buhayin, hindi sapat na pag-ibig lang. Ikaw ay dapat kaya niyang ipaglaban, buhayin, responsable, at higit sa lahat, kaya ka ipagtanggol. Okay? Ito, sabi dito, ang haba nito, pero sabi dito, now regarding this question, you ask in your letter, yes, it is good to live a celibate life, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife. And each woman should have her own husband. Tinuturo po nito Apostle Paul, kung ikaw ay choice mo kung magkaasawa ka, ibig sabihin, ang Bible pala may tinuturo, kung gusto mo mag-asawa, bahala ka. Talungin mo nga katabi mo, gusto mo bang mag-asawa? Talungin mo ulit, ayaw mo bang mag-asawa? Anong sagot niya? Oh. Diba? Kaya sinabi ng Bible, ginaid ng Bible, sinabi ni Apostle Paul sa Corinto ganito, kung hindi mo kayang pigilan ang iyong init ng katawan, kasi lahat tayo may tinatawag na init ng para sa magiging asawa mo eh. Na ikaw, ang katawan mo para sa magiging asawa mo lang. Hindi ka bargain, hindi ka ukay-ukay. Kapikin mo nga katawan, hindi ka ukay-ukay. Hindi ka 300. Ikaw ay mahal. Dapat ituring kang ginto ng God's best for you. Kapag ikaw pinapahalagahan, kapag ikaw ay tinuturing niyang ginto, nasa tamang tao ka. Bakit mo nga katabi? Congratulations ba? Nasa tamang tao ka na ba? Ganyan di Apostle Paul. Kasi Apostle Paul hindi nag-asawa eh. Sabi niya, kung hindi mo kayang pigilan, dapat ang babae magkaroon ng asawang lalaki. Kung ikaw babae naman, hindi mo mapigilan din ang init ng katawan, mag-asawa ka rin. The husband should fulfill his wife's sexual needs and the wife should fulfill his husband's needs. The wife gives her authority over her body, kaya ang katawan mo para sa magiging asawa mo lang. Kaya huwag kang pahawak ng pahawak. Sikreto. Bigyan ko sikreto mga kababaihan ha. Ang mga lalaki, huwag niyong hahawakan. Bakit? Nakukuryente yan. Nakukuryente yan. May dating yan sa kanila. Friend lang kayo, hindi, may kuryente yan. Tingnan mo katabi mong lalaki, nakukuryente ka ba? Tanong mo, nakukuryente ka ba? Alam niyo na ha, ang katawan ng babae para sa mga pang-asawa niya. At ang katawan ng lalaki para sa mga pang-asawa niyang babae. Kaya isa lang dapat ang nagmamay-ari sa'yo. Ang asawa mo, at ang magiging asawa mo, at higit sa lahat, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to prayer. No? Kung ikaw daw ayaw mo talaga mag-asawa, kung kaya mong tiisin, edi manalangin ka na lang. Ibig sabihin, mayroon talaga palang single habang buhay. Yun ang bad news. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba may plano ka ba? Tanungin mo, may plano ka ba? Ang Bible pala may gano'n, no? Na ikaw pala tinadhana na maging single for life. Yun yung, pastor, na-bless na sana ako eh. Kaso nung sinabi mo yan, parang, ayoko na matindang ganito. Ito sabi ng Bible ito, afterward, you should come together so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Kaya daw, pag hindi mo naman kayang pigilin, hindi ka naman pinipigil na mag-asawa. Mag-asawa ka pag nasa tamang panahon ka na. Okay. Ito ang sunod. Give honor, pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, fire!
Ito ha, hindi sinabi ng Bible, give honor to marriage. Paano yung paano kikagalang ang marriage? Magsimula ka sa pag-ibig. Check mo muna kung pag-ibig ba talaga yan. Pangalawa, yung courtship, kung yan ba ay dapat mong payagang manligaw sa'yo. Pangatlo, kung na-confirm mo na siya na talaga, mag-engage kayo. Engage na, engagement ring. Pero ito ha, disclaimer, pag ikaw ay nagpakasal, pag ikaw umibig, hindi laging masaya. Hindi totoong happily ever after. Hindi totoo yan. Hindi puro saya sa relasyon. Kaya kung nag-aaway kayo, yan ang katibayan na hindi happily ever after. Yan ay happily ever never. Dating sa time na mag-aaway kayo, magkakaroon ng conflict, at kung dumating man time na mag-asawa na kayo, huwag sanang mauwi sa hiwalayan. Igalang natin ang marriage. The marriage should never be entered into with the idea that divorce is an option. Huwag mong sanang gawin na option ang paghihiwalay. At higit sa lahat, not even the last straw. Ito na yung huling baraha ko para sa lahat ng bagay na kahirapan ko sa buhay. Huwag ka sana to. Kaya sabi ko sa mga kabataan, nandito pa ba mga kabataan? Ito na yung huli ko. Mag-ingat, guard your heart sa mga umaaligid-aligid sa inyo. Hindi lahat entertain ng entertain. Hindi lahat ng nag-hi sa'yo, magsasabi kang hello. Scammer yun. Okay? Mag-ingat. Di ba kayo mga kabataan? Kaya ang church ang tamang lugar na dapat pag-usapan ang love, courtship, and marriage. Kasi kung ituturo yan sa school, hindi ako against sa school. Kaya nilang ituro, pero hindi 100%. Kasi sabi ko sa inyo, yung teacher ko dati, sabi niya, kayong class, sabi sa akin ng teacher ko, huwag kayong mambabae. Eh, teacher ko, babaero. Walang halong biro. Babaero siya. Nagkaroon siya nag-jump to other relation. To the point! Huwag kayong mag-alala. Hindi to cheeses, totoo to. Bakit sinasabi sa inyo? Para maging aral sa atin. To the point, anong nangyari po sa kanya, yung teacher ko ay naging kasintahan niya, yung classmate ko. Tawag doon, taking advantage. Okay? Kapikin mo nga katabi mo. Pwede bang ngitian mo ulit ng katabi mo? Sabi mo, merong para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kahit pa anong problemang dumating, anong trials o pagsubok, pag para kayo, sa dulo magkakatagpo kayo eh. Pwede mo bang nagkakilala kayo ng high school, akala mo hindi na kayo magkikita, pero sa dulo nagkita pa rin pala kayo? Tapos ang kanta nyo, Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba tong love song ko? Diba? Kaya ulitin ko lang ito, pwede mangyari yon, maghintay. Ang susi para makuha mo yung God's best is to wait. Walang ibang daan kundi maghintay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kabataan. Pwede ba tayong lahat tumayo? Tayo tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo yung pumikit, yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa mga kabataan narito sa lugar pong ito. Hindi ko man sila, Lord God, makilala lang by name o isa-isa. I believe, Lord God, kilala niyo po sila. Hindi nagkataon ng gawain po ito. Salamat, Lord. Binigyan niyo ulit ako ng privilege para maituro ang salita sa buhay ng mga kabataan po ito. Lord, hindi ko ina-underestimate, Lord God, yung power of sowing ng iyong word. Dahil sa bawat salitang narinig nila, meron itong katumbas na bunga, Panginoon. Dalangin ko po, alisin niyo, Lord God, sila lang sa mga kabataan po ito yung maling relasyon. Kung nasa maling tao po sila, tanggalin niyo, Panginoon, sa kanila para maibigay mo, Lord God, yung God's best para sa kanila. Your, Panginoon, ang iyong will is God, is good, pleasing and perfect. Hindi man lagad namin gusto ang proseso, pero meron kang the best na para po sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain yung pag-aaral ng mga kabataan po ito, ang kailang future, sa mga magka-college pa, Panginoon. At kung meron man sa kanila, Panginoon, may plano, Lord God, ng mga ibang bansa, Lord, I pray as a man of God tonight, i-grant niyo po yung request po ito. Maging right one po kami para sa perfect one namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dalangin ko po sa mga kabataan po ito, Lord God. Puspusin niyo sila ng pag-ibig, ng banal na spirito, at along the way, nakikilala ka nilang lubos, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ang iyong salita ay magrema sa buhay ng mga kabataan po ito. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Lord God, kung meron man kami hinahangad na pag-ibig po ngayon, walang iba yung pag-ibig, Lord God, na meron po sa
proteksyon, pag-iingat, pagpapala, at pag-ibig na walang kapalit. Ingatan mo, Lord God, yung mga kabataan narito, Panginoon. Ingatan po sila mga sa laban ng buhay nila, sa pag-aaral, sa nagtatrabaho, sa mga may planong magnegosyo in the near future, at sa mga nananalangin na Lord God ng kailang future partner. Nawa, kung may distraction dumating, maging matalino Lord God yung mga kabataan narito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa ganda ng iyong salita. Thank you, Lord, for guiding us and leading us today. Muli, Lord, inaasam namin Lord God, maranasan ang presensya mo, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, pumasok ang muli sa puso namin, Panginoon. Magkaroon kami ng tamang relasyon po sa inyo. Dahil ang magsisave sa kaluluwa namin, hindi ang religion, kundi ang relasyon para sa atang pag-ibig mo, Panginoon. Mahal mo kami, Panginoon. Ayaw kami mapahamak. Ayaw mo kami mapunta sa maling tao, Lord God. Salamat po, Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila kang tapat. Sa iyong papulit pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Tayong natin magsabi lamang na Amen. Palapatin ng Panginoon. Pinatayin mo po. Saglit lang. Meron pa kami final song para sa inyo. Yan. Tapos na, kain din na tayo. Ako akalain na sinapit ko ang pinalalagyan ngayon. Para bang isang bagong malakas na signal number 4. Yung tipo di mo gusto, pero check na lang mo ang tibok ng iyong puso. Like a horse ang kalilang galing bago sa iyo. Gusto kong makasyado, ayokong lumayo sa plano mo. Dahil nagis yung sa'yo, ayokong lumayo sa kalooban mo. Kung itong nadarama hindi galing sa'yo, please Panginoon, bakit ang ko? Ayokong mahanang plano mo. Pero kung siya na talaga, Lord, katulong mo mabuha. Ayokong mabuhiraso ang plano mo. Iku'y nasa sa pinipilalagyan ngayon. Di naman kasi ako nabigay sa kaniyan. Yung kusag kang nakagusto, simula ng matanto na siya'y nagbago. Sa plano mo, dahil nais ang galing sa'yo. Ayokong lumayo sa kalooban mo. Kung itong nadarama hindi galing sa'yo, please Panginoon, bakit ang ganito? Ayokong pangunahan ang plano. Pero kung siya na talaga, Lord, tulungan mo ko. Ayokong mabuhiraso ang plano mo. Sigurado ako na isa sa pinalalagyan ngayon. May mga batong tumama sa mga nakikinig sa iyo. Matatapos na ang kata, nakakarinig ka na, natamaan ka na ng iba. Huwag mo na kong ikailangan, hiya-hiya ka pa, kantuin ang kaya mo, iba. Ayaw sa ako. Dahil lakas yung galing sa'yo. Ayokong sa kalooban mo. Kung itong nadarama hindi galing sa'yo, bakit ang gal ko? Ayokong
Pero kung siya na talaga, Lord, katulungan mo ko ha, ayokong mabulin aso. Pero kung siya na talaga, Lord, katulungan mo ko ha, ayokong mabulin aso. Ang plano mo, Okay, palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Bago tayo mag-end at bago tayo magkainan, i-invite ko kayo every Sunday sa Facebook ito, every 7 a.m. Pastor, bakit 7 a.m.? Kasi sobrang na pong init ng 9 a.m. Kaya binaba namin ang service sa 7 a.m. At gusto ko i-acknowledge yung mga SK natin narito ngayon. Pwede ba tayo yung mga SK natin? Di ba yung mga SK natin? Ito, sige guys. Pwede mo bang malaman ang pangalan ng mga SK natin? SK. Mga SK kagawad natin, si SK Saldi. Sino ba po? SK Rochelle. Sino ba po? Ito SK ito. Sino ba po? Si SK Glyza. Sino ba po? Yung mga classmate po ni Rachel, nandito po ngayon. At mga kabataan ng Kingdom Harvest, palapakan niyo naman yung mga sarili. Si Kuya, itong pangalan ni Kuya. Pangalan ni Kuya nasa nakakakulan. Pangalan po. Justin, yung kumanta ng sorry. Welcome sa gawa pa si Juno. Si ate, ano pangalan po ni ate? Kiana. Ang ganda ng mga pangalan nyo. Kaibig-ibig ang inyong mga pangalan. Kaya, muli, palapakan natin ating mga singers at ating mga, invite namin kayo every Sunday at every third Sunday. In-acknowledge ang ating youth president, si Daniel Mosquera. Woo! Si Josephine Daco. Woo! And Francio, maraming salamat sa inyo sa bawat nag-prepare. May picture taking tayo after ito. Sa mga nasa online, magandang gabi, salamat sa pakikisubaybay ng gawain ito. Okay? Okay, alam ko, gutom na kayo. Bago kayo umuwi, picture taking muna, kain muna tayo. Okay ba yan, mga kabataan? At gawa, sino ko may natutunan? Taas ang kamay. Thank you, Lord, may natutunan sila sa akin. Salamat sa Diyos. Okay, picture taking na tayo, guys. Picture taking tayo. Bago tayo mag- Sino pang matangkat kasi pakisaksak na nga ito ilaw. Ito, di ko away. Picture taking tayo, guys. Picture taking tayo. Meron man tayo remembrance. Sa mga sa mga may Facebook, add nyo lang po kami. Kasi Busmanga Palawan at Albert Evangelista. Welcome po kayo palagi sa Kingdom Harvest Pilipinas. Sa mga nasa online po, paalam na po sa inyo. Good night and God bless. Salamat po sa pakikibahagi.